Chapter 1 to chapter 5, it focused on the justification, on the salvation of believers. But chapter 6 to chapter 8, it focused on the sanctification. This is what we call the holiness process of man. Igsoon ang pagkabalaan proseso. It's a process. It will not be done overnight, mga igsoon. Tinuod na balaan, tinuod na luwas ka na, pero ginabalaan ka pa. Wala ka pa nabalaan. You are justified but you are not yet sanctified. Again, mga doctrinal nga pagtulunan. Kung doon na may mga kalibog unya, so feel free to ask me after the message. No? So again, gimatarong ka na sa Ginoo, pero ginabalaan ka pa. Humana ang pagkamatarong imo. Pero ang pagbalaan sa imo, it's still in the process. Because again, it's a day-to-day living. Kanang gitawag natog surrendering ourselves before the Lord. Manang be filled with the Holy Spirit. So, we are still in the process of sanctification. Okay? So, luwas na ko, matarong na ko, pero ginabalaan pa ko sa Ginoo. Okay, now, our theme today will be the believer's union in Christ. You might be asking, saan ang union, pastor? Union cement diha sa sana diyang lugar na? Baknutan? Ilang? Mao ba na nga union, pastor? So, in a while, ato nang paghisgutan, what is the union of the believers in Christ? Okay, so, our text is makita sa chapter 6, verse 1 up to 23. No? So, this will be a whole chapter 6, but I will be just mupudyot-pudyot lang ko mga bersikulo nga akong gamiton sa akong wali. Anyway, so pag uliin nyo sa inyong balay, basahon na lang ninyo ang the rest of the chapters. So again, I would like to encourage everyone, kay kabalo man ta nga nata sa Book of Romans, so advance reading na mo. So, basahon na po ninyo sa inyong panimalay, karong simana, ang chapter 7 sa Book of Romans. Okay, so atong basahon, ang chapter 6, verse 3 to 4. Basa! Praise the Lord. Salamat, no? Akong gi-highlight din ang baptized into Christ Jesus. So this word baptized is not a literal water baptism. It is symbolical. Iyang gigamit nga symbol, iyang gigamit nga panag-ignan ang pagpabautismo sa tubig. Ingon siya, do you not know, paliog kog lingyan imong katapad ba ka kabalo igsoon? Ba kabalo pong katapad na, wa ka kabalo ka. Balo ba ka? Siya nga, wala ba mo kabalo nga kitang tanan, everybody si kitang tanan. Dili lang ang uban, dili lang ang kasagaran. Kitang tanan nga naa na diha sa Dios, kitang tanan nga naluwas na, nabautismuhan na kita diha kang Kristo. We are baptized in Christ. We are baptized into Christ. So ingon siya, kitang tanan nga naa na naluwas na diha kang Kristo, gipakasusama niya nga sa diyang gibautismuhan ka sa tubig, namatay ka na, gilubong ka na uban kang Kristo didto sa cross. Anin sa diyang nabanaw si Kristo, sa diyang giisa ka, gihawas ka gikan sa tubig, sama pud nga ikaw nabanhaw gikan sa imong pagkamatay sa sala. So mo niya yang gusto ipasabot dinhi. We are baptized. So meaning we are in union in Christ. So kini nga term is bugat nga terminology. Talagsa na nato madunggan sa mga wali, pero dako og implikasyon sa atong pagka-Kristohanon. So what is this word union means? We are not just in intersection with Christ, but we are in union. Okay, balikan ako kadali ang ang kining word nga union. Lahi ang connection, lahi ang relation, lahi ang union. Akong balikon.
We claim always that we are related in Christ. That's true. But more than we are related to Christ, we are united in Christ. Oh, Lord have mercy. Dili lang kita may relasyon kang Kristo, dili lang kita may koneksyon kang Kristo, kundi may union kita kang Kristo. Kung makasabot mo aning union nga word, it's mind-blowing mga igsoon. Unsay bot ipasabot aning union, pastor? Daghay relasyon nga walay union. Sa kalibutan, isa lang ang relasyon nga doon na union. And that is the relationship between husband and wife. Manang gitawag, there is a union. Gihiusa ang managtiayon. Ang bana o ang asawa, gihiusa na. Isa na. Ang relasyon sa mga magpapa, it's not having a union. Ngunang, ang pinakasuod nga relasyon sa kalibutan, dili ang inahanog anak. Because there's no union between mother and child. Ang pinakasuod nga relasyon ang bana o asawa. Kaya nga naman, gihiusan na sila sa Dios. Ang duha na himong isa. Mao na ang bot ipasabot dinhi nga kita nahiusan na kang Kristo. So si Kristo na ang makita sa ako. Dito po sa langit, ang makita sa Ginoo dito, kita na in behalf kang Kristo. Nakita, nasundan ninyo. So we are more than just related, we are more than just connected, but we are united. Can you say amen? Wow. It's mind-blowing. Subot ipasabot nga, kung unsa ang naakang Kristo na napod nako, kay isa naman yun, muragong managtiayon. Makatawa ko aning pastora kay, okay naman isulti na ako. Maghubo-hubo, ramang ko sa atubangan. Katawan niya sa ako sa magkapangoy, kung isa naman tamangoy. Okay, atong basahon ang Colossians chapter 1 verse 27. Mo ni ang ato ang church verse. I don't know kung naka-memorize mo ani. Mo ni atong gikuhaan, mo ni atong password sa ato ang Wi-Fi. Para di mo kalimot sa ato ang main verse. Mo ni ato ang kwan. Ato ang password Colossians 1:27. Katong wala pa naka-connect sa atong Wi-Fi para di mo kalimot ang atong church verse. Okay, diha nato gikuha ang pangalan nga hope of glory. Okay. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery. What is this mystery? Which is Christ in you. So kahibulungan dahil ni misteryoso kining gitawag nato nga union. Sama sa misteryo sa kaminyoon. By the way, ang kaminyoon sa tao hulagway lang sa tinuod nga kaminyoon nga mahitabuon niya dito sa langit. This is just a picture of the true marriage nga mahitabo dito sa langit. Sa diyang pakaslan ni Kristo ang iyahang pangasawunon nga mao ang iglesia ikaw. So, diri pa lang sa kalibutan murabag gipatilaw na kita sa Ginoo unsa ang feeling anang maminyo ka. Oh my goodness, hallelujah. Lord have mercy. Mga ulitag dalaga, ayan na mo pagdugay-dugay, pagminyo na mo. Lahi ang kanang mahiusa. Hallelujah. Ha? Tanawa ng mga minyo, malipayon kayo. Tayo ba na nagapangyagmi na? Malipayon ko, Pastor. Tayo ba na? Malipayon ko, Pastor. Munar na niyo. Pero kung nag-sipang ato lang, malipayon ko, Pastor. Namunar na niyo. Mga ulitawag dalaga, pagminyo na mo. Lahi ang feeling kanang maminyo na kalahi ng uyabra. Ha? Pita mo balik si Kristo. Okay, so ingon siya diri, misteryo ni. Kining gitawag nato nga union in Christ, it is a mystery. Nga wala na sabtan sa mga katawhan sa Ginoo sa una pang panahon. They never understood about the doctrine of unification, the doctrine of unity, that we are united in Christ. Gihiusa na kita diha kang Kristo. Mubalik ko sa atong mathematics before, sa atong college days. Kabalo ko nga kitang tanan nakaagi ani. Kasi tawag ani? Venn diagram. Okay. We are not just intersected with Christ, but we are united in Christ. Nakita ninyo?
Kisa nakaagyan ni sa, sa mathematics sa college. Taas ka mo. 1, 2, 3. Okay, so akong i-differentiate ha ang intersection nga word o ang kanang union nga word para masabtan nato. Akong una i-define ang union kanang sa pinakaubos. Ang union, that is the elements o ang intersection that are the elements or that is the elements that belongs to both A and B. So kung imong tanahon, mao na siya ang portion nga na belong kang A o kang B. Makita ninyo kung asa na green diha. Buti pasabot, kanang nga part gitawag nag-intersection. Kanang nagpabilin nga puti, they are not intersected anymore. Nakuha ninyo? So, ang kanang portion nga butangan og green, buti pasabot, mura na ang portion nga naa si A o naa si B. Ang kanang puti, the rest, buti pasabot, wala na'y katungod si A, wala na po'y katungod si B. Nakita niyo? Pero dito sa union, nakita niyo ang union? Puros green. It means it is the elements or these are the elements that belong to either A and B. So makita nimo ang nasa A naapod kang B. Ang tanang naa kang B naapod kang A. Sama sa union sa mga Kristohanon. Ang nahitabo kang Kristo, sama ra nga nahitabo nimo. Sa diyang namatay siya dito sa cross sa Kalbaryo, namatay pud ta igsoon uban sa kamatayon ni Kristo. Sa diyang nabanhaw si Kristo, nahitabo pud ang pagkabanhaw sa ato sama nga nabanhaw si Kristo. Munang buti pasabot sa union. Tanang panalangin nga gibubo sa Dios kang Kristo, buti pasabot, gibubo sa Dios usab sa kinabuhi nimo. Oh my goodness, hallelujah. Lord have mercy. Ang kaayuhan, ang katagbawan, ang kalipay, ang kagawasan nga gibubo sa Dios sa kinabuhi ni Kristo samara nga natagamtaban usab nimo tungod kay nahiusa naman kita diha kang Kristo atong palakpakan ng Dios. Union is the foundation. Union is the platform. Union is the beginning. It is the solid ground of everything. Kung wala union, no salvation. Kung wala union, no justification. Kung wala union, no sanctification. Without union, no glorification. Kinahanglan, may usa ka kang Kristo. Kung di ka may usa kang Kristo, dili ka maluwas. Bisan pag-unsa nimo kabuutan igsoon dinis kalibutan. The only way to be saved kinahanglan mahiusa ka diha kang Kristo. Sa diyang mutan-aw ang Dios sa imo, ang Dios Amahan dili na ikaw ang iyang makita, si Kristo na nga nagpuyo nimo. Can you say amen? That's the only way to be saved. And that is why union is the foundation. This is the beginning of everything. Walay panalangin kung walay union. Walay panalangin nga gikan sa Amahan kung dili ka mahiusa kang Kristo. You need to be united. You need to be in Christ and we in Christ. Ako naa diha kang Kristo og si Kristo naapod nako. Muna makaingon ta kahibulungan jud pastor no. Ako gani naglibog gani ko. Pareha na daghan na kita naglibog. Ako diha kang Kristo, si Kristo pud nako. Ako na diha kang Kristo, si Kristo pud nako. Makalilibog. Apil ang demonyo, naglibog na. Ay, ligyan na yung katapad. Okay, padayon na. Okay, now, the question is, what happened in our union? Unsa nahitabo sa diyang nahiusa ka kang Kristo? Okay. Ang massive thing nga nahitabo sa diyang nahiusa kita kang Kristo is this one. Number 1, we are dead to sin. I will say it one more time. We are dead to sin. It's in Romans chapter 6, verse 1 and verse 15. Romans verse 1 and verse 15. So atong basahon na nga to ang text. Verse 1, what shall we say then? Now, unsa man ito isulti karon mga igsoon? Si Pablo pa. Oho, Glory, unsa man ito isulti karon? Luwas naman ta. Ingon man ang Ginoo nga, pag ang sala daw mutaas po ang grasya.
Pag ang tao makasala, mutungha ang grasya. Last verse sa chapter 5, Marps, pwede ni mo faith. Last verse sa chapter 5. Diri man gud nanukad ning chapter 6 verse 1. Atong tanawon unsa ang last verse sa chapter 5. Kay diri nanukad si Pablo, mo ni yang springboard. Romans chapter 5 verse 6. Grabe ni si Faith, believe ko. Dili pa nimo, grabe, paspas kay. Paspas. Okay, tanawaw. 5:21. Last verse. 20. Sugod sa 20. Okay, nakita niyo? But where sin multiplied, grace multiplied. Siya, samtang nagadaghan ang sala, mas nagadaghan ang grasya. Sumutong ningon si Pablo dito sa chapter 6 nan karon. Kabalo man ta nga mas dako ang grasya, mas gamhanan ang grasya kaysa sala. Mas labaw ang grasya kaysa sala. Mas daghan ang grasya sa sala unsa man. Balik na ta dito sa to ang kuan faith. Ako lang ipakita sa ila. Now, magpadayon ba ta sa pagpakasala? So ingon siya, luwas naman ta. Ikaw igsoon, luwas naman ka sa pagpakasala gikan sa kamatayon. Namatayan naman ka gikan sa sala. Magpadayon ba ta sa pagpasala aron ang grasya manghingapit? Mudagaya. Nakita ninyo ang argument? Usay dunay mga tawo ingon ani. Luwas naman ta, pastor. Tinuod makasala ta pero luwas naman ta. Oo. Grace is not a license to sin. Grace will help you to be reminded not to sin. Tungod sa grasya sa Ginoo muning mutabang nimo nga di ka makasala. Mga ulitawag dalaga, mga minyo usay, di ba kanang maglakaw ka sa mall, makakuha ka ng mga sinaw kay BTS? Lalaki ba ta mga bana? Mga BTS, baka nang sinaw kay BTS? Ha? BTS man na sa mua. Sa bitaw BTS sa mo sa Bukidnon di ba dito? BTS. Kanang tiil ba? Oh. Anang mga sinaw kay BTS anang mo bita nang wow legs di ba? Diha man na nagikan. Nga term. Nagunita sa kamot sa asawa sa makalingi gid ba? Ara lang okay ra na pastoroy basta kaisara. Ayon na kaduha. It's the second look that will kill. Pag mulingi pa kayo ng utro, ako na. Ana ng demonyo, mulingi pa kayo kakarong utro, sala na na. Naingon to mga chicks boy, kung mulingi ka pastor, dugay-dugayan na lang para di na ka makalingi utro. Day teknik Daniel. Para kaisa na, dugayan na lang. Para di na ka mulingi utro. Day teknik pastora. Ang sala day kanang ikaduha ra man nga kan, lingi kaisa ra lingi, dugayan na lang lingi. Dapat gid ma'am, igna na mga bana di ma'am, di gid mulingi. Palayo kog ingon nila ma'am kay ikaw may dulol nila di ma'am. Okay, so we are now dead to sin. Patay na kita sa sala. Okay, so mo ni iyang argument, okay lang ba makasala pastor ang usa ka Kristohanon? Kay anyway, naaman ang grasya sa Ginoo, pasayloon man ta sa grasya sa Ginoo. In fact, gipasaylon ta sa grasya sa Ginoo din. Ang Bible nagingon nga kung magdagan ang sala, mas mulabaw ang grasya sa Ginoo. So mo ni ang pangutana ni Paul, no? Atong basahon ang iyang tubag sa verse number 2. So mura gapon na iyang argument sa verse 15, are we to sin? Nagpadayon ba ta sa pagpakasala? In verse number 2, wala na ako na-appeal? Or wala dyan. Pwede na ito makuha na faith, verse 2, chapter 6, verse 2. Wala na ako na-appeal sa akong slide. Sorry po. Okay, absolutely not. Ingon si Paul, no. God forbade. God Tinalang ko, masayop na ako. Forbid. God forbid. Like, ini lagi mga ano ba, ma-fossilite sa nga to ang dila ba? God forbid. Hapit.
Okay, ingon si Paul, dili og dili gayod. Ingon si Paul nga no with 1,000 exclamation point. Dili, imposible. Ano si Paul? Imposible. Nga, ang taong luwas na, magpakasala pa. Ano si Paul? Imposible. So, naghatag siya mga rason dito sa unahan din. Atong tanaw niyang arguments, nga nung imposible man. Okay, so, ang emphasis ni Paul diri siya, absolutely not. How can we who died to sin still live on sin? Sa unsang paagi nga, ikaw patay ka na diha sa pagpakasala, magpakasala kapag gihapon nga patay ka naman. So si Paul nga, imposible. We are dead. Balik ko lingan mong tapat din siya, patay ka na. Dili kay mamatay ka pa. Hello, somebody? You are dead already. You are dead, not you will be dead. You are dead. Patay na kita. Dili kay mamatay ka pa. I have died already in Christ. So dili na ko magpakasala tungod kay namatay naman ko diha sa sala. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Pero kung lingan mo tapat na dugay karang namatay. Munang nay mangutana sa ako igsoon, pastor. Pila edad nimo pastor? Akong edad I'm 43 years old and by the way, patay na ko. Patay na ko, dugay ra. Hagbay ra. 2,000 years ago dugay ra ko namatay. Hello somebody. Ingon ang 2 Corinthians, ang daan patay na, ang daan wala na og ang bag-o ni ana. Wow, hallelujah. Palakpakan nato ang Dios. Una nang utana, pila edad nimo pastor? Pangutan sila, kisig ipangutanan mo nga edad. Katong old Maynard or kaning new Maynard? Kaya katong old Maynard dugay ra, patay ra, hagbay ra. Hello somebody. It's the new Maynard. Inyong nakita. Anyway, the meaning of the word, akong pangalan, akong gi-research ang pangalan, ang meaning sa akong pangalan. Kabalo mo sa meaning? Kabalo mo? Wala? Gusto mo kabalo? Okay. Next year. The word Maynard, it means sing of praise. Wow. So anak ko mo din ang madinaygon ko sa Ginoo, no? Igsoon, kamo bitapon mga mamagpapa, no? Pataka-taka ra po magpamilig pangalan sa inyong mga anak ba? Pataka-taka ra pag naay artista. Pang ilan din ipang rambol-rambol, ilan lang ipang kunik-kunik lang pangalan, wa kabaloon sa imi. Igsoon, ang pangalan sa Bible ginaampuan na sa mga ginikanan. Do you think? Don't you remember? Kasi naghatag sa pangalan ni Jesus Christ. Si Mary ba naghatag? No. Gabasa si Kuya Dexter. Nakay, kwansa ko kuya, nakay 1 box of coffee. Nakay 1 box of coffee, Bardi. Pag nana ko stock. Pag nana ko stock, iwa po ko stock. 1 box of coffee, Kuya Dexter, kasi siya nakaunag tubag. Pero wapa mo ko'y stock karon basig next Sunday. Ang pangalan ni Jesus, gihatag sa angel kang Mary. It was a heavenly revelation. So, mga reminders ni sa mga mama o papa to be. Kung mupili mo ngalan, social mo nga pangalan, Pastor? Nindot kayo mga pangalan ba? Rebecca. Usay meaning ng Rebecca, ma'am? Isa. Tanawa inyong mga pangalan sa meaning. Kay, ang kanama kung inyong ipangalan sa bata, muna inyong gustong mahitabo sa bata. Like for example, sa pangalan ni Samuel. What is the meaning of the name Samuel? God hears. Gidungog sa Ginoo ang pagampo ni Hana. Mo na ang iyang gipangalan kang Samuel. Ang meaning sa word nga Samuel, God hears prayer. Ang meaning. So every time nga tawagon si Samuel sa iyang mama, it reminds her mother nga ang Dios nagatubag sa mga pagampo. So gusto ni Hana nga si Samuel mahimong man of prayer. Mutana ko sa inyo nabay mga biblical meaning ang inyong pangalan, nganong ni come up mo pangalan.
Ikaw, Pastor John, nganong Rodolfo man imong pangalan? Wala mo kabalo? Kasi nakabalo sa meaning yung pangalan sa kanang biblical. Ano sa'yo mo, Kuya Dexter? Dexter is right-handed. Right-handed, skillful. Skillful. Wow. Clever. Oh, di ba skillful po si Kuya Dexter? Clever. Clever, kanang ano na, kanang wise. Wise. Kaisip. Ang taong nag-iisip. Buti pa sabot, kining uban din eh. Tama ya, apil na sa kong wali gid ya. Kana bitang before ka magpakasala, isipon sa nimo. Kana bitang hold your breath. Mga 5 hours. Sigurado ikson di nagikakasala kay nga naman, patay ka na. 6 feet under na. Di nagikakasala. Munang kanang masuko ka ayo sa hold your breath. 5 hours. 5 hours, 5 hours. Syaro masuko pa ka, dili na. So, igsoon, Christian living starts in knowing that you are dead in Christ. Ang kinabuhing Kristohanon magsugod sa diyang makarealize nga patay ka na diha kang Kristo. Sama gud sa binhi, di ba? Ang liso, di siya mabuhi kundi siya moagig kamatay. Sama po sa Kristohanon. Di ka mahimong bag-ong kinabuhi kundi mamatay ang imong daang kinabuhi. You have to realize that the old Vic had died already. The old Ma'am Becky, katong palaaway, no? Itong mga palaaway, itong stricta nga Ma'am Becky, patay na to ma'am. Patay na, hagbay ra, dugay ra. Oh, ilubong na to ma'am, wala na to ma'am, wala na to. Bag-o na ka nga Ma'am Becky, bag-o na ka nga, bag-o na kitang tanan. So, kalimtan na nato sila. Okay, so, unsa ibot ipasabot anang dead to sin? Bot ba pasabot pastor di na ko makasala? No. God did not remove sin in your body, but God removed the power of sin in your body. Okay, I will repeat that phrase. That is very important. God did not remove sin in your body. Napagapon ng sala sa atong lawas. But God removed the power of sin. Wala na'y gahom ang sala gikan sa ako. But ipasabot, I can say no to sin. So instead nga mulingi ko makain kong ayaw naglingi. So kanabitang mulingi ka, hunong sa nil, hunong sa dahin. Ay sa nganong mulingi man ko? Nga patay naman ko diha. Human ako dinha, di ba nil? Nganong mamakak man ko? Nga nahiusa naman ko ka Kristo, human ako anak. Nganong masuko man ko? Nga Kristohano naman ko. Nahiusa naman ko, patay naman ko sa una katong dali masuko nga si Maynard, patay naman to. So always remember, you have to remind yourself that you are dead. Kanang sa mga traffic light Kuya Bigno, kanang nagkalit nga taxi, pantay lang ka karam, dapling! Before ni mo ka, huna-huna, uy, anong masuko man ko, nga patay naman tong big sa una nga dali na masuko. So, always remind yourself that you are dead. You are dead. Okay, so, in Romans chapter 6, again, ang gikuha sa Ginoo ang power of sin. It's not the presence of sin. Okay? Nasabtan? Wala gikuha sa Ginoo ang presence sa sin, ang power sa sin. So, ang presence sa sins mawala ni sa ato dito na sa glorification. Sa diyang mabanhaw na ka. Okay, now, in Romans chapter 6, verse 6, we know that our old self was crucified with Him. Okay? In order that the body of sin might be brought to nothing so that we would no longer live of sin. Wow. So, igsoon, sa una, ulipon ta sa sala. So, di ka makadili. Kaya nga naman, ulipon man ka. So, makita nato ang relasyon sa ulipon o agalon. Ang ulipon, walay gahom nga mag-say no sa iyang agalon. Tama or tama?
Bisag di nakaganahan mo sunod sa sala, makasala jud ka kay ngano man agalon man nimo siya, ulipon ka man sa sala. Bisag di nakaganahan mo inom, makainom lang gihapon ka. Kahagbay ako sa una, sige pangandoy nga Lord, makaundang na to akong sigarilyo Munang na New Year resolution, New Year resolution, New Year resolution, di ba Sam sa una? Dugay na ta mangandoy makaundang na to akong inom Lord, makaundang na to akong sigarilyo. Katong wala pa tadi kang Kristo. Pero dili nato siya undangan kay ngano man ulipon kita sa sala. You can say no to your master. Even if you don't like to, you have to do it. Why? Because you are a slave. Bisag di ka ganahan mo buhat, kinanglan buhaton nimo kay ngano man ulipon ka. So ingon siya but we are no longer slave to sin. Unsa na day kita karon? Verse 22. But now that you had been set free from sin and have become the slaves of God. Sa una, ulipon kita sa sala, karon ulipon na kita sa Ginoo. So doon na gitawag nato nga change of slave master. So si Kristo, ang iyang kamatayon, murag bitaw katong tradisyon sa mga Israelita sa unang panahon nga, pag nakoy ulipon nga gusto paliton sa imo, bayaran ako ang iyang presyo. Example, si Kuya Dexter na ulipon. Di nagustuhan ako kay kugihan siya. Or nagustuhan ako tungkol kay nagpakimaluoy siya sa ako nga, lukat ako diri pastor. Kay lain ni nga kuan akong agalon. So na yun ang mga ulipon. So paliton karon. So presyuhan ni Kuya Dexter ang katuyang ulipon, akong paliton. I will be paying that one in a full price. So pag ako na siyang nabayran, gawas no na katong ulipon. So lahi na niyang agalon, dili na si Kuya Dexter niyang agalon, si Pastor Maynard na. Mao na ang nahitabo dinhi. Sa una ulipon kita sa sala, pero karon ulipon na kita sa Ginoo. This is our new ID, our identity in Christ. We are no longer slave of sin, we are now slave of God. Okay. Gimingaw na kuaning walang kukura pa. Di mo kita sa akong magic ha. Walay mo kurap. Walay PC. Wala. Kita ninyo wala ha? Wala lang mo kan diha, di nato gamitan kontra kay maano atong Igsoon inani atong kinabuhi sa una. Sa una, diri ka. Mo ni ang kalibutan. Sala ni, sala. Nahumod ka sa sala, naglunang ka sa sala, nagpakasala ka. Mo ni ang imong kinabuhi sa una. Tung wala ka pa diha sa Ginoo. Palahubog, palaaway, palautang. Hindi nga rin katapat. Palautang, di mo bayad, no? Hinawayon, murarabag. Muna kita sa una. Hinawayon, dali masuko, libakiro, libakira, palakiro, palakira, muni kita sa una. Sa dihang naluwas ka na, diri ka na. Ingon ang Bible, gibautismuhan kita diha sa kamatayon, sa sala diha kang Kristo. Mao na ni ang nahitabo sa imo. Gilumsan ka diha sa pagkamatarong, gibabad ka diha sa pagkamatarong, gimarinate ka diha sa pagkamatarong. Ug mao ni ikaw karon igsuon. Tanawa puti. Mas puti pa sa ngipon ako. Ha? Ilo mo ang Spanish, ma'am. Ayaw, walay mo kontra gani, way mo kontra. Nasuhog na yun, nasuhog. Di ba, nawala na ang katong iyang pula-pula ganina, ni puti siya. Mo na ni imong kinabuhi. Now, ingon yung diri tagaruman, ingon siya nga, pastor, pwede ba magbalik sala? Pwede ba kung balik diri, pastor? Munang pangutana diri. Makalilibog. Ang uban gusto, mubalik din mubalik na po din mubalik din mubalik na po din mubalik din mubalik na po din mubalik din
Igsoon, makalilibog ka. Pali ko dingin mo ta, makalilibog ka. Dili lang ang Dios naglibog sa mo, apil lang demonyo naglibog na sa mo. Kinsa magig ka? Kinsa magig imong identity? Demonyo ka, Dios nun ka. Apil ang demonyo naglibog na kinsa magig agalon nimo? Ako kan Dios. So muni ang gikan nga, kinsa ba ang imong agalon? Giklaro din ni we are now slave of God. Can you say amen? Okay, now. Muna ang iyang gipakita din ni Igsoon that we are dead to sin and we have a new slave master and that is God. Okay, ikaduha nga naitabo sa imo. You are dead to sin and alive in Him. I will say it one more time. I am dead to sin and alive in Him. Say it with me. Dead to sin. Alive in Him. Say it one more time. Dead to sin. Alive in Him. So patay na ko sa sala, buhi na ko para kang Kristo. Sa dihang naluwas ang usa ka tawo, sa dihang giusab ang usa ka tawo, sa dihang na-born again ang usa ka tawo, we have now new life. Balikan ako tong ato ang verse ng atong gibasa kaganina. Sa to. Okay? It says, we too might walk in the newness of life. Bag-o na igsuon ang atong kinabuhi sa dihang nabautismuhan kita kang Kristo. In verse 4. Newness of life. Bag-o na ang atong kinabuhi. Now, balik na sa atong slide. Okay, now. I will be asking you this question, what is life? What is life? Sa kinabuhi. It is something that what makes you alive. I will say it one more time. Life is something that will makes you alive. Example, mga bata. Unsay makapabuhi sa bata? Si AJ, ate, unsay makapabuhi kang AJ? Toys. So, para kang AJ, life is toys. Muna yung kinabuhi. Ano man, muna ang makapabuhi sa iya. Okay, nakita niyo? Sa palahubog, unsay makapabuhi sa palahubog? Tanduay. So, para sa mga palahubog, tanduay is life. Kita niyo? Okay? Sa mga sugarol, unsa ang makapabuhi sa ila? Kano na mag-ampo ka ng Domingo na punta, okay, nanapoy ka ng anyway, announcement, nanay online sabong. O gi-approve ni Mayor Sara. Dili ni illegal gi-approve ni Mayor Sara. Napoy itong itspon nga online, no? Napoy itong its nga online. Napoy itong its nga online. Pero dili na ta kay patay na to sa una. At kuluban ang uban ba na, kabalo lagi si pastor lagi. Kabalo lagi pastor. Kuha na ako kung tayo sa online sabong pastor. Okay, asa na kay Tado? Nakalimutan mo ko. Ha? Alive, okay. Sa usa ka sugarol, ang life sa iya ang tungits, ang sugal, ang braha, ang lasto. Nga naman, sugarol siya. Now, sa usa ka Kristohanon, what is life? Masige ko ni Paul, for to me to live is Christ. We are alive in Christ. Unsay makapabuhi sa usa ka Kristohanon? Unsay mag-ignite, mag-fuel sa imo? It's living in Christ. Magsimba ka, magampo ka, mutabang ka, mangabi ka, mag-share ka. Ngano man, in Christ. Buhaton nimong tanan para kang Kristo. Christ is now your life. Mauna mo nang kana ko ba nga munang kami no munang kinabuhi na ginamo ning pagwali og pagtudlo. Kaya ako human ako wali magampo na po Sunday na punta Lord no kay pagwali na pud ko. I'm so excited about preaching, teaching the word. This is my life. So mo po sa mga Kristohanon nga ang atong kinabuhi kaninang pagsunod kang Kristo kanang bitong kanang dili ka
Sa ba ka na? Malipayon ka nga nagatuman sa kabubuton sa Dios because for to me to live is Christ. Mao na niya akong kinabuhi, Pastor. Di na gini maundang, Pastor. Musimba ko, mga lagad ko, magampo ko, magbasag Bible. This is my life. Okay, so buhi na kita diha kang Kristo. In verse 17, but thanks be to God that you who were once slaves, tama ba? Where? That you were once slaves of sin have become obedient from, magic word, heart. Wow. Massive teaching. God wanted us to obey Him from the heart. Wow. I was so blessed by this verse. No? What Paul is saying, giluwas ka sa Ginoo, aron himong ulipon sa Ginoo, pero ikaw ra ang ulipon nga gawas nun. Oh Lord, have mercy. Balik ko na ako. Sa una, ulipon ka sa sala, dili ka gawas nun. Wa kay laing mahimo kung dili magpakasala kay ulipon ka bisag di ka gusto mo buhat. Pero dinhi sa Ginoo, sadyang siya ang imong nahimong agalon, nahimo kang ulipon, pero kitara ang ulipon nga may kagawasan. Can you say amen? Wala ka pugsa sa Ginoo magsimba. Hallelujah. Wa ka pugsa sa Ginoo magbasag Bible. Gitagaan kag kagawasan sa Ginoo magbasa og Bible. Wa ka gitagaan kagawasan sa Ginoo nga di ka magbasag Bible. Muna yung wrong interpretation sa mga ubang Kristohanon. God give us the freedom to do it or not to do it. No. Wa ka tayo kagawasan sa Ginoo not to do it. Gitagaan ka kagawasan to do it. Di niya gusto mapugos ka. Di niya gusto mo og robot ang usa ka Kristohanon. Gusto niya magsimba ka imo-imo ra. Pero wa ka tayo kagawasan sa Ginoo mo simba ba kag dili. No. Munang gitawag na to, is God giving us freedom to not to go to church? Kita nga ba kagawasan sa Ginoo nga para dili mo simba? Wala. Gitagaan ka kagawasan sa Ginoo para mo simba. Dili para dili mo simba. Buti pa sabot, dili gusto ang Dios nga mapugos ka. He wants you to obey from the heart. Hello, somebody? Asa ka makakita na? Sin is a terrible slave master. Sin is a terrible slave master. Pinakakuyaw, pinakangilngig, pinakalautan nga agalon ang sala. O pinakanindot nga agalon ng Dios. Why? Siya ra ang agalon nga maghatag og kagawasan sa iyang ulipon. Kita ba mo agalon maghatag kagawasan sa mga ulipon? Dili. Pag agalon ko, sunod ka sa ako, di ba? Tama ba? Pero in Christ, ingon siya, I will give you the freedom to obey me from your heart. Palakpakan nato ang Diyos. And that is good news for me. No? Sa diyang naluwas kita, giilisan sa Dios ang atong kasing-kasing. God give us a new heart. A heart that can obey, a heart that wants to obey, a heart that loves to obey. So muna na ang imong kasing-kasing. He wants you to obey. Nganong gikinahanglan mo tuman ang usa ka sulugoon sa iyang agalon? Ngano? No choice. Pastor, nganong kinahanglan man mo sunod ang ulipon sa iyang agalon? No choice. Ngano man, ulipon ka. Bisag di ni mo gusto, bisag di ka ganahan, you have to obey. Why? You are a slave. Pero dinhi sa Ginoo, gitagaan kag kagawasan, igsuon diha kang Kristo. Okay, now, I will read my last verse. Romans chapter 6, verse 23. Atong i-review sa atong lesson. Atong theme, we are in union, believers union in Christ. Buti pasabot anang union? Tanang naa kang Kristo, samara nga naa sa ako. Tanan nga naa sa ako, samara kang naa kang Kristo. Ingon po itong theologian ba, na ako'y nadunggan ba, di untan ako isulti sa inyo ha. Kay basig ang uban, dili nyo masabtan. Kay laom-laom siya nga doktrina. Ana siya. Samara nga,
ang tanan nga naa kang Kristo naa sa imo, kay nga naman nahiusa ka na kang Kristo. Ang tanan pun nga naa sa imo, naa kang Kristo, kay nahiusa ka na kang Kristo. Muna, every time nga makasala ka hinungdumi, nga ginayud-yud nimo ang pangalan ni Kristo kay usa na mo. Sa marangan, nakasala si Kristo. Munang yang definition. Why? Because you are one in Christ. Si Kristo, sa iyang pagkamatarong, nahimo kang matarong. Pero hinunua, hinumdumi. Nga sa imong pagpakasala, pwede nimo ipakasala si Kristo. Kaya nga naman, isa na mo ni Kristo. Although it's not possible to happen, pero sama ra nga yun ang mahitabo. Murag gipakaulawan nimo ang Dios. Ano yung definition? In verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang bayad sa salaon sa daw? Ang bayad sa salaon sa daw? Kamatayan. Ang gasa sa Ginoon sa daw? Kinabuhing walay katapusan. Ako, papiliun mo na ako. Asa inyong gusto, aning? Aning dua. Take note of the comparison. Primero, ang term gigamit wages. Sa sala, magbayad ka. Ikaw pa'y mo bayad? Makaana ko ba nga, grabe no? Terrible master gid ang sala. Usually, ang magbayad sa ulipon, kisa magbayad sa ulipon, ang agalon. Tama ba? Ano man, trabaho ka, kisa mo bayad? Ang ulipon o ang sulugoon? Ang ulipon, bayaran siya. Pero tanawa, kisa nagbayad sa sala din eh. Ang agalon ba? Ikaw, ang gipabayad. Just observe the comparison ba? Kung magpakasala ko, ako'y magbayad sa akong sala. Now, kung mutuman ka sa Ginoo, kisay magbayad? Ikaw ba? No, kisay maghatag sa imo. The free gift of God. Muna tinuod nga agalon. Kisay agalon? Ang agalon nga si Jesus, nga si God, siya ang maghatag og gift. Dili na wages. So try to observe the comparison. Primero, bayad. Ikaduha, gasa. Bayad, gasa. Bayad, gasa. Mga igsoon, sin is the most expensive decision you make. Pinakamahal nga desisyon nga imong buhaton sa imong kinabuhi ang pagpaksala. It's the most expensive thing. Ang pagtuman sa Ginoo, on the other hand, it's the most wise investment that you can have. So try to look up the comparison. Sa sala, expensive siya. Sa pagtuman sa Ginoo, investment siya. Meaning, if I keep on sinning and sinning and sinning, something will be taken out from me. Something will be taken out from you. Dunay kwaon gikan sa imo. Pero kung magtuman ko sa Ginoo, something will be added to me. Kita ninyo? Magpakasala ka, dunay kwaon sa imo ha, kinabuhi. Kung mutuman ka sa Ginoo, dunay ihatag sa imo ha, kinabuhing walay katapusan. Now, choose. Ngayon ang Ginoo, I give you the freedom to choose what is right and what is not right. No. To choose what is right. God give you no option to choose what is not right. God give you option to obey Him from the heart, to do what He wants. So on, moni ang kamatuoran. Kitang tanan, nahiusa na kang gusto. We are so united in Christ. And because of that union, I am now dead to sin, and I am now alive to Him. Palakpakan natin.